Hello mga kalalabs! Nandito na naman si Miss Beauty. At ang ating sender ngayon ay... Anyway, wala siyang sinend na codename at naka-private din ang kanyang account. So, hindi ko alam kung saan siya galing. Pero, ito ang kanyang problema or katanungan. Okay? Hindi kasi ito problema. Sa tingin ko, ito'y katanungan. Okay, so ito ang kanyang katanungan. Ang sabi niya dito, hi po, paano po pinatitibay ang long distance relationship? Okay. Of course, number one, kailangan yung love ninyo sa isa't isa. Okay? Ang long distance relationship, napakahirap niyan. I've been there. Kinasal kami ng asawa ko, and then, of course, kasi American siya. So, after nung kasal namin, he has to go back here in America. And then, naiwan ako sa Pilipinas kasi kailangan kong maglakad ng visa. So, siguro mga 1.5 years bago kami nagsama. So, imagine that. 1.5 years, long distance relationship kami. So, kailangan talaga yung love ninyo sa isa't isa is, alam niyo yun, talagang matindi. And, kapag love ninyo ang isa't isa, kailangan yung trust nandyan din. Kailangan 100% trust. Alam niyo yun? Lalo na kung magkaiba ang oras ninyo. Alam niyo yung time difference, di ba? Yung time difference ninyo, let's say, nasa abroad siya. Lalo na, kami noon, pag-araw sa kanya dito, gabi diyan sa Pilipinas. So, talagang napakahirap kasi yung ang laki ng time difference. So, ang may papayo ko sa'yo, yun nga, kailangan number 1 yung love. And then, yung trust ninyo, kailangan nandiyan, number 2. And yung loyalty ninyo sa isa't isa. And of course, communication. Diba? Communication. So, number 1, love, trust, loyalty, communication. Diba? Kapag love ninyo isa't isa, dapat papasok na lahat yan eh. Kaso lang minsan, yung iba, sinasabi nila, oo, mahal kita, pero, di ba, pagdating sa trust, ibang usapan na. Di ba? Parang, mahal mo ko, bakit di mo ako pinagtitiwalaan? O, di ba? Maraming ganyan. Anyway, so, let's say, okay, sabihin natin love ka niya, pero wala siyang trust sa'yo, di ba? Lalo na pag long distance relationship. Minsan, si hubby or si BF, tawag ng tawag, 'di ba? Hindi mo nasasagot kasi let's say tulog ka or naliligo ka or busy ka na sa bathroom ka. Pag-iisipan ka na ng hindi maganda, 'di ba? So anyway, mahirap nga talaga ang long distance relationship kasi andyan na yung kung ano-ano iniisip natin na hindi niyo nakikita ang isa't isa, hindi niyo nakikita yung ginagawa ng isa't isa. Well, kaya nga papasok doon yung trust. 'Di ba? Gaano mo siya ka-trust? Ngayon, kung mahal yung isa't isa, dapat ibigay niyo yung trust ninyo sa isa't isa. 100% trust. Kasi kung hindi, walang mangyayari sa relasyon ninyo. Maraming relasyon na nasisira, na long distance relationship, na nasisira ng dahil sa trust issue. Kasi, hindi nila kayang makapagbigay ng 100% trust. Nung nasa Pilipinas ako, yung asawa ko, tatawag siya. Let's say, tumawag siya and hindi ko nasagot. Ang gagawin niya, magli-leave siya ng message or magte-text siya. Sabi niya na, baby, tumawag ako. Pag nakita mo to, mag-text back ka sa akin and I'll call you back. Ganun. Diba? Wala nang away-away na bakit di mo sinagot. Diba? Bakit? Anong ginagawa mo? Nasaan ka? Yung mga tipong ganun. At saka mahirap pa niyan, halimbawa, lalabas ka kasama yung mga friends mo, tapos tumawag siya, umuwi ka na, nasan ka ba? Sino kasama mo? 'Di ba? Tapos naririnig niya yung mga friends mo nagtatawanan. So, iniisip ngayon ni BF or ni Hubby na parang naglalandian kayo diyan, 'di ba? May boys, ganyan. 'Di ba? Dapat talaga yung trust. May trust kayo sa isa't isa. Yung asawa ko, sobrang binigay niya lahat ng trust niya sa akin. Kaya I am so blessed and I am so grateful na
ginawa niya yun. Kasi kung hindi kami aabot ng, di ba, more than 8 years, di ba? We're married for more than 8 years. So, yun ang may papayo ko sa'yo. Kailangan yung love, trust, loyalty, and communication. Yan. So, anyways, mga kalalabs, magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na topic. See you later!